Mabuhay ang mga kababaihan. O, akala nyo Marso, no? Ay, hindi po. Alam ko na ang Women's Month ay March at ngayon po ay June na. Pero wala namang time para sa pagbibigay pugay at pagbibigay halaga sa mga kababaihan. Kaya pag-uusapan po natin tungkol sa kalusugan ng mga kababaihan for today. Si Alvin Alchico po ito, kasama po natin sa huntahan for today. Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo in the house. Ate B, Kumusta naman po kayo? Naku, excited ako. Ewan ko ba kasi Alvin din excited kasi usapang babae pero alam niyo palagi nating yung panauhin kasi talaga yung feeling ko mas exciting para sa akin ngayon. Palagi ho siyang nanonood ng programa natin, doktor din, ginagalang na doktor, isang OBGYN pero ngayong araw na ito, siya po ang ating eksperto. Let's welcome, drum roll, Dr. Mario Festin. Hi, Doc! Magandang umaga po sa inyo, Doc! Good morning. Good morning, Alvin. Doctor. Good morning, Bernadette. And to our listeners. Iba ngayon ang viewers. ating papel and viewers. Iba ngayon ang papel ko ngayon dito. Hindi na ako commentator. Ano na. Dito natin masusubok si Doc kasi karamihan po sa bisita namin, kilala po si Doc. At ang binati na po namin si Doc Mario, aambok ang bibig ng mga guest na to. Ay naku, ang galing po, teacher ko yan. Napakagaling kong teacher. O ngayon, masusubok natin dahil ang guest po natin, ang bumabati lang po dati. Ngayon, siya po ang magdi-discuss ng ating topic. So nilimit po natin kasi marami pong issue sa mga kababaihan, hindi ba? So let's talk about the general health ng ating mga kababaihan from teenager hanggang bago mag-senior citizen. So medyo malawak pa rin nga yun, Doc. Hindi ba, Dr. Mario? From 13 to 59. Well, kung pag-iisipan mo yung health ng kababaihan, ay yun nga, actually during the childhood, meron din eh. Meron din actually preparation yun. Before they reach yung nag-adolescence, yung kung kailan nag-uumpisa yung nagre-regla siya, yung tatawag na menarche. Hanggang matapos yung mens, yung tinatawag nating menopause. Pero karamihan ng mga punto tungkol sa kalusugan ng babae, marami talaga dun sa tinatawag na reproductive age group, which is around, kung kailan sila pwedeng maging mabuntis, mga around 18 up to around 45. Yun yung mga ideal age to get pregnant. Okay. By the way, Doc, as a background lang muna, na-intriga ko, talaga bang nag-decide ka na gusto mong specialization, OBGYN? Although noong mga dekada 80, karamihan sa mga kilalang OBGYN, lalaki partner. Naalala ko pa dati ang show ni Sharon Cuneta, pinapasalamatan niya yung OBGYN niya, lalaki. Ngayon kasi, mas marami tayo na-interview yung babaeng OBG. Ba't yan ang napili mo, Doc, na specialization? Well, marami dun sa mga naging guro ko sa College of Medicine, mga OBGYN, magagaling, mga lalaki din. Actually, sa iba namang bansa, like Korea and Japan, karamihan ng mga OB-GYN doon, mga lalaki. Dito lang talaga sa Pilipinas, saka ibang Asian countries, mga Pilipino. In some other countries, half and half yung dami. Now, as a individual person, nagustuhan ko ang OBGYN kasi hindi lang siya surgical, medical din. Tapos, hindi rin siya abnormal, meron ding normal. Kasi merong mga sakit na kababaihan, pero yung pagpapaanak, normal namang yung nangyayari sa mga babae. So, maganda yung range ng possible knowledge and services na pwedeng gawin. And personally, it was very fulfilling to deliver a baby. Kasi ang dami nyo nang napaanak, Doc. Libo-libo na sa tinagal-tagal pa naman ang karir mo. 40 years si Cabo, di ang dami nyo nang napaanak. Hindi ko na binilang, hindi ko na nabibilang. Hindi kaya mo tinanong to establish na si Doc Mario, ano na po ito, veterano po ito. Kumbaga hindi mo siya kahit nakapikit nga siguro, kaya niya magpaanak. Self-experto na siya. Baka makatulog na ako sa katandaan ko na. Ano ba? Go ahead, Ate B, with your question. Sige. Pero maganda yung sinabi nyo hanggang pagpapaanak. Pero re-rewind lang tayo. Kasi sabi nyo, the best time para mabuntis ay 18 to something, no? Tama po ba, Doc? 45. Pero, Doc, kailan ba kami pwedeng mabuntis? Once na mag-start magregla, pwede na po ba kami mabuntis? Yes. Actually, within
1 year or 2 years after you start your menses, nag-ovulate ka na regularly, pwede ka namang mabuntis. Meron ng mga kaso na as early as 9 years old, Oh my nabuntis na. goodness. Oh my Kaya goodness. nga, we don't want that to happen. Ayaw natin yan kasi number one, hindi prepared socially yung bata para maging magulang. Tsaka yung katawan ng bata, hindi rin siya handa para para mabuntis. Yeah. Number one, maliit pa yung structure ng katawan, hindi pa fully developed yung hormones, at saka marami ring ibang sakit na pwedeng dumating dun sa mga kabataan. Kaya iniintay natin hanggang maging reproductively mature yung mga babae para maging nanay. So, sige Doc, so what's happening now? Ha? Ang earliest, kailan ho ba kami nagme-mens? Ano ho ba yung range? Well, merong mga nagme-mens ng 9 or mga 8 or mga 10 or 12. Usually around that age, usually around 10 to 12 years old ang usual time ng first mens ng mga bata. Tapos hindi pa yan regular sa umpisa. Usually mga 2 or 3 days lang, tapos minsan nagiging 4 days, tapos settle down to 3 days. Tapos minsan hindi pa rin siya regular, mga every 2 or 3 months. Then after a few months, nagiging monthly na yan. Pero alam niyo, Doc, alala ko kasi, nung nagka-mens ako nung bata ako, parang walang nagpaliwanag sa akin on what to expect. Doon sa first menstruation. Ano nga ba dapat ang inaasahan kapag ang isang bata ay magsisimula na mag-menstruation? Well, dapat yan, ang unang magsasabi tungkol dyan dapat yung mga magulang. Kasi yun ang kasama nila lagi sa bahay. At saka para kung maganap yun, ready tumulong yung nanay especially na okay lang yan, normal lang yan, nagkaroon din siya ng ganyan. Ang second na pwedeng magturo dyan ay yung ating mga guro sa eskwela. Kasi mas comprehensive, mas general. Then pumapasok yung sinasabing comprehensive sexuality education ng ating DepEd. Dapat maturuan din. Minsan kasi yung mga nanay hindi handa para i-explain lahat yan. Tapos yung mga guro din minsan natatakot kasi baka kung ano masabi pagalitan sila ng magulang. Kaya dapat mag-usap talaga ang ating DepEd tsaka ang mga magulang para ano ba talaga dapat ang kasama dyan. Mas maganda talagang may explain yan sa mga bata bago sila reglahin para hindi sila natatakot. Ang nakakatakot ay yung malaman ng estudyante yung mga information tungkol dyan sa internet. Kasi karamihan doon hindi nasasala, hindi ano yung appropriate, hindi yung tama, hindi yung sapat. Kasi minsan nasusobrahan eh. Minsan, Which is actually what is happening now. Ipasok mo na Ate B yung gusto mong, kasi si Ate B nag-bring up ng issue ng teenage pregnancy. Nasabi nga niya nakaka-alarma. Ate B, go ahead. Pero Doc, siguro bago yung pregnancy, talaga po bang kapag nag-start kaming mag-mens, pati ba yung yung parang sexual, yung interest sa sex ay nagsisimula na rin? Yung hormones po? nagsisimula na yan. Pero syempre, very irregular pa yung level ng hormones, very irregular pa rin yung desires. At saka, minsan hindi pa, medyo confused pa yung mga bata kung ano talaga yung gusto nila. So, de-develop yan with more, kasi it's not only physical development, pati may social development. Dapat nalalaman nila yung interactions with their friends, with their peers, tsaka dapat para nalalaman nila ano talaga yung gusto nila. I see. Tsaka, minsan ano lang yan eh, mga childhood crushes lang yan na hindi talaga na-develop. Niintay natin na talagang kung kailan yung medyo tumanda na sila, mas marami na silang naging kaibigan, marami na silang naging kakilala, at saka alam na nila na hindi lang ito crush kundi nag-uumpisa na yung tunay na pag-ibig. Para yun. nobela Sige. na ano. Nabanggit niyo yung social. Oo. Paano yan? Ewan ko kung may kaugnayan sa social media yung talamak na problema ngayon ng pagbubuntis. Meron po ba? Well,
Well, hindi natin maalis ngayon yung social media interactions kasi nandiyan na yan eh. Tsaka marami, actually nga may mga bata na mas marami pang alam kaysa sa mga magulang eh. Dahil nga dyan sa social media. Pero dapat mag-guide ng mga magulang, ng mga guro, kung ano yung information na nakukuha ng mga kabataan. Kasi minsan, ang source ng information, especially on sexual initiation, kung kailan mag-uumpisa mag-sex, minsan sa mga kasama nila. Minsan hindi rin naman appropriate. Kaya minsan hindi na sasala yung information, higing standard or practice ng mga kabataan. Kaya nagkakaroon ng early sexual initiation, early sexual encounters, kaya nagkakaroon ng pagbubuntis. Ang early and inappropriate sexual interaction, hindi lang pagbubuntis ang problema, kundi meron din tayo mga sexually transmitted infections. Kasama na rin dyan yung HIV. Mas yun, nagiging problema rin yun kasi may infection, nagkakaroon ng discharge, minsan nagkakaroon ng pag-ipon ng nana sa loob o doon kahit doon sa may masisela na parte ng katawan. Minsan ang resulta niya nagiging severe yung infection na nagre-resulta na hindi na pwedeng magbuntis yung bata later on. Kaya dapat talaga yung education through the parents, through the teachers, should be dapat ma-enforce. Tsaka tsaka kung magtuturo naman yung mga teachers, may consent naman yan ng mga magulang. Kasi pinadala naman sa school. Okay. Sige. Okay. Okay ka na, be sa teenage? Okay na ako. Oo, saan pa tayo? Magti-20s pa tayo, 30s pa tayo, 40s pa tayo daw. Ano naman yung mga common na problema ng mga 20s? Kaway-kaway, yung mga 20-year-old na nanonood po sa atin. Ano po? Anong common problems usually na-encounter nyo daw? Well, yan na yung time na sila yung talagang fully developed na yung kanilang physiological, tsaka yung social-sexual orientation, at tsaka So, Diyan na rin yung nag-uumpisa na silang nagkakaroon ng partner, nag-uumpisa na rin yung pwede na silang mabuntis. Ang kailangan natin ay yung magpapa-check up sila. Kasi dapat kung mabuntis sila, dapat maaga pa lang malaman na natin. Kasi especially kung first time yan. Nakalimutan. Sorry. Sige. Nakalimutan ko sabihin dun sa mga mas bata, yung mga nag-ano pa lang, yung bago pa lang nga sila magregla, mas maganda yung magpatingin sila through their pediatricians or their gynae, yung HPV vaccination. Ayun. Vaccination. That's right. I-mention dun sa program ninyo. Yes. Na importante yan. Kasi yung HPV, Human Papilloma Virus Vaccination, very useful yan kasi yung nagpe-prevent siya ng HPV. Yung HPV ay isang virus na nagre-result ng anogenital warts. So yun, okay pa yun kasi nagiging self-limiting yun. Ang nagiging problema yung nagiging cause siya ng cancer of the cervix, yung ulo ng matres. So yun yung sa mga early, yung early teenage. Pero yung mga 20s, yan na yung, pwede pa sila magpa-vaccinate at that age kung hindi pa sila na-vaccinate. Pero they should have their regular check-up, especially kung sila ay meron ng sexual encounter. Yung ginagawan sila ng either pap smear or ginagawa ng visual inspection ng kanilang masisela na parte para malaman kung meron ng early lesions or early signs ng infection. Doc Mario, when is the best time na mabuntis yung isang babae? Remember, marami tayong reports na nagsasabi na kumukunti ang nagpapabuntis. Yung mga bago ngayon, Gen Z, Gen X, ayaw munang mabuntis. Hold nila yung pagbubuntis. Career muna. When is the best time na mabuntis physiologically yung babae? Well, isipin natin na ang contribution ng babae sa pagbubuntis ay yung kanilang mga eggs.
Mm. Yung lalaki, ang contribution ay yung semilya, yung sperm. Mm. Mm. Yung semilya ng lalaki, every month, nagpo-produce niyan. Pero yung eggs ng babae, nandyan na yan nung siya ipinanganak. Oh. So, kung ano yung eggs na You're born nag-develop with. sa loob ng ovary ng babae, nandyan na yan nung pinanganak siya. Tapos, pagdating nung umpisa na siya ay nagre-regla na at nag-ovulate na, paisa-isa yan lumalabas. Okay. Kung iisipin natin na yung eggs ng isang babae at mga around age 20 ay hindi yan new eggs, yan ay 20-year-old eggs. Okay. Lalo na yung mga nandyan yung nagbabalak magbuntis ng 40, mga 40-year-old eggs na yan. So, mas maganda, at saka habang tumatanda, mas kumukonti yung eggs ng lumalabas. So, maganda yung mga 20s to 30s, pwede pa yan. Yan yung mga... Okay, so the best time na mabuntis ka is between 20 and 30. Yan yung the best. Before 35, pwede pa. Before 35, okay. At ano ang repercussions? Pag taon-taon ay meron kang pinagbubuntis. Well, kung masyadong madalas ang pagbubuntis ng isang babae, hindi yan maganda sa kalusugan ng babae. Pagkapanganak, usually, ina-advise namin mga 2 to 3 years ang pagitan bago magbuntis uli. Kasi kailangan mag-recover yung katawan para lumakas uli yung babae at saka maging maganda yung matres para kaya niyang alagaan yung susunod na pagbubuntis. So ibig sabihin, Doc, nagbago po yung pananaw. Remember, when we were younger, I don't know kung, are you a big family? Pag sa mga probinsya, nakita mo partner, 12 ang anak, 13 ang anak, sunod-sunod yun. Yung year, ang pagitan ninyong magkakapatid, 1 year lang. So ibig sabihin, noong mga unang panahon, okay lang na tuloy-tuloy, 13, sunod-sunod. Well, ngayon, yun na ang recommendation ngayon na may spacing. May spacing para nga mag-recover. Tapos, meron pang isang malaking reason bakit mas maganda yung wag muna magbuntis. Pagkatapos manganak ay para mabigyan ng pagkakataon yung mother na magpa-breastfeed ng baby. Kasi yung breastfeeding talaga ang pinaka-importante. Ngayon, kung ang isang nanay ay fully breastfeeding is when wala pa siyang ibang ipinapakain dun sa bata, kundi yung breast milk lang. Tapos, hindi pa siya nire-regla. Tapos, yun ay tinatawag na yung lactational amenorrhea method ng para hindi mabuntis. Yung the first 6 months, hindi siya mabubuntis. So parang natural protection niya. Natural, oo. Habang nagbe-breastfeeding ka, para kang merong Basta hindi ka pa nire-regla, usually up to the first 6 months. Ayun. Parang sinasabi actually, ang galing pala ng katawan natin. Parang sinasabi niya, uy, 6 na buwan mo munang padedeen tong anak mo kasi kailangan yung gatas mo. Full breastfeeding yan, ha? Dapat huwag siya mag-umpisa ng kung ano-ano na... Galing, no? Ang talino ng katawan. So anong nangyari sa mga kalululuhan natin? I know you are familiar also with those things na sa probinsya. Tipi sa mga, I don't know sa Baguio, but sa mga Batangas, Bulacan, 12 yung anak, 1 dosena yung anak, at taon-taon nang nanganganak. Alam ko kasi big family rin ako, Kaling. Ilan kayo? 8 kami. 8. Sunod-sunod din, Doc. Sunod-sunod yung edad nyo. Well, may first batch, may second batch, may 5 months. Actually, gusto ng nanay ko 2 ang babae. So, yung panganay kong kapatid ay babae. Kaya lang yung babae, so dumating after 6 boys. So, parang nagplano rin ng pamilya, pero dumami yung dami. So mali yung practice ng yung mga matatanda sa atin na tuloy-tuloy taon-taon. Kasi sa kanila, sa mga matatanda, pag marami kayo, lalo na sa mga farmers, maraming tutulong na magsasaka sa bukid. Ganun naman talaga noon, yung bang maraming tutulong.
Tsaka nung unang panahon, siguro hindi ngayon 21st century, hindi rin 20th, siguro noong mga 18th, 17th century, Opo. hindi lahat ng mga pinanganak ay nabubuhay ng matagal. Tama. Kaya minsan, may nanganak ka, after mga 3 months, namatay na yung baby, kaya gusto nila ma-replace ka agad. Kasi nga, yun nga yung tumutulong sa farm, tumutulong sa Yes. negosyo, tumutulong sa... Yes. Minsan yung mga mas matandang kapatid, tumutulong sa pagpalaki ng mga susunod na bata. Totoo naman. Pero Tama. yun nga, isa pang additional benefit ng birth spacing ay yung makapag-economic recovery din yung parents. Kasi magastos eh. Yung quality of life din ng yung pagpapalaki ng bata, mas maganda kung hindi masyadong madami kasi hindi na-i-stress yung Correct. tatay, hindi na-i-stress yung nanay. Kaya mas maganda rin na yun ay may tamang spacing in between pregnancies. So tama, at least na-explain mo, Doc. Yun lang naman ang gusto kong gawin mo. Na-explain mo na hindi rin siya pwede na taon-taon na bubuntis ka. The wise thing to do is to space it para mapag-aral mo. Hindi lang naman yan matter of pagluluwal eh. Siyempre kailangan may vitamins yan, may education yan. Diba? Ganun dapat. Para maging otherwise cycle, paikot-ikot lang. May mga nanay nga ngayon sa pagkatapos manganak, ayoko na kasi mahirapan daw. Hindi, ano yan. Pero usually after a few days, ay masayang-masaya na sila kasi may baby sila. So, pero they want to enjoy the baby muna bago nila sundan. Pero yun nga, dapat timingan yung pagsusunod na baby. Oo. Okay. Pero Doc, bago tayo mabuntis, yung maganda na-discuss na natin yung fertility. Next time, Doc, balik ka at mas mag-thorough discussion tayo sa fertility, no? Pero Doc, yung sa check-up naman, kailan po ba dapat nagpapa-check up or nagpapasilip yung ultrasound? Ano yung mga first check up na ginagawa ng isang babae sa isang OBGYN? So, ano sa buntis o hindi buntis? Hindi pa, parang in general. Kasi Ay, Doc, general. alam niyo ako, kung hindi pa sa salamat Doc, hindi ako nagpasilip. Alam mo yon? Salamat Doc noon. Pero hindi namin alam kailan. Siguro pag ma-fully implement itong universal health coverage, at lahat tayo ay may identified na primary health provider. So magiging tuloy-tuloy yan mula pagka-baby, mga bata, hanggang maging magdalaga. May primary provider tayo. Pero kaya mag-general check-up ka for your general health needs. Kunwari, kung every year or every 2 years, hindi naman, kasi lalo na pag nagtatrabaho ka, nagpapa-check up ka naman. Pero kung related sa OBGYN care, kailangan, actually kung kailan ka nag-initiate ng sexual activity, magpa-check up ka sa gynecologist para alam niya kung mayroong problema or okay ka lang, tsaka kung kailangan mo munang hindi ka muna mag-i-space kasi wala ka pa namang baby, pero kailangan kang mag-delay ng pregnancy. Kasi kung hindi ka pa handa, nagwo-work ka pa bago kang pasok sa trabaho, hindi mo pa kayang mag-maternity leave, so huwag ka muna magbuntis. Pabigyan ka rin ng advice. So, the earlier the better, and have a regular checkup, kung hindi annually or every 2 or 3 years, dapat yun magawa ng isang babae. Pero karamihan sa atin, nagpapa-check up lang sa doktor pag may nararamdaman. Minsan may masakit, lumalaki yung tiyan, hindi naman buntis. Or may pero karamihan sa babae, ang nagiging problema, lalo rin sa mga younger age, irregular yung regla. Yung hindi monthly. Kunwari, every 2 or 3 months, or masyadong matagal yung duration ng pagre-regla. Kunwari, dapat 3 or 4 days. Minsan naabot ng 1 week. Tapos malakas. Tapos namumutla na, hindi pa nagpapa-check up. So yun, kung may ganun, the earlier you have a check-up, mas madaling maggamot yun. Minsan di naman operation, minsan gamot lang nagagamot na yun. At define regular po para sa mga babae, Doc. Ano ba yung regular na dalaw? Usually, ang regular na dalaw natin ay every 28 days, 28 to 35 days. So, monthly yan. Tapos, yung duration, mga 3 to 5 days.
Usually 3 araw lang yung talagang malakas. Tapos, yung dami, yung pagpapalit ng pad or yung napkin, mga 3 to 5 per day. Huwag yung masyadong madami. Pero Oh, kung siguro isang pack nung napkin, nauubos mo in one day, magpa-check up ka na. sige po. Oo. Masyadong Dok, malakas yung yun. yung mga bukol-bukol yun at kung ano-ano pa ba, 'di ba? Kaya kailangan silipin. Pero nabanggit nyo rin kanina, yung concern ngayon na sexually transmitted disease, HIV, ay common na rin. Ano po Yes. ba yung pinaka-common na kailangan ba naka-condom para hindi magkaroon ng sakit yung babae or may iba pa bang paraan para magkasakit or magka-STD kaming mga babae? The best, well, the extreme is the best way not to have a sexually transmitted Don't have sex. infection is not to have sex. Pero yung hindi yan possible. Sa mag-asawa, the best way to avoid sexually transmitted infection is to behave. Dapat isa lang yung partner mo. Huwag kang magsha-shopping ng ibang partner. Mm. Pero the best way, kung if you cannot behave, be safe. Tama yung sinabi mo, the most available method of preventing sexually transmitted infection is by the use of a condom. Mm-mm. Hindi natin masyadong alam, pero dalawa na ang klase ng condom. Yung male condom na familiar tayo, tapos dapat ang ginagamit for sexually transmitted infection transmission is the latex condom. Meron kasing mga specialized condom shops na lambskin or yung may mga design. Oh. Yun hindi masyadong effective yun for sexually transmitted infections. So yung latex condom. Meron din tayo isang klase, yung female condom na malaki na nag-i-insert dun sa loob ng parte ng babae. Mm. Doon, mas control ng babae yung kanyang ginagawa. Tsaka kung ayaw mag-ano ng lalaki, at least yung babae protected. Wala pa tayong ibang method to safely prevent sexually transmitted infections except through the barrier methods nito. Dati merong mga diaphragm pero mas prevention siya ng pregnancy rather than infection. I see. Okay. Sige. Dakos na tayo kasi we're running out of time. Sa 30s na tayo, ano po? Ano mga common ailments ng mga babae pag dumating na ng 30s? Well, halos pareho rin nun sa 20s. O peak yun? Peak ng health ng babae yung 30s? Well, beginning 35, marami na rin tayong naiintindihan na minsan lumalabas dyan yung mga early symptoms ng mga problem. Well, may mga problema rin na iba dun sa mga babae na kunwari yung sumasakit yung puso nila pag nire-regla, yung dysmenorrhea. Meron yan talagang yung yung physiologic lang, yung wala talagang cause kundi nagko-contract lang yung matres habang nagre-regla. Pero minsan meron din yung may tumutubo na dun sa loob na mga nangyayari dun sa loob na kunwari ang tinatawag nating endometriosis. Opo. Yeah, I think na-discuss na rin yan sa programa na yan nagkakaroon na ng sa loob yung ibang tissues na dumudugo at lumalabas pag sa araw ng regla, hindi lang lumalabas sa matres, kundi nandun din sa loob ng pelvis ng tao. So, nadidiscover yan 30s? May Gitnang 30s? mga 30s kasi nagiging severe na. Pero yung ibang mga sa late 20s, meron na rin ganyan. Meron na rin. So, Tapos what about meron 40s? din yung mga bukol, lumalabas din yung Bukol. mga bukol natin. 30s na yun, late 30s nadidiscover na. Early 30s, late 30s. Early 30s, okay. Ngayon, pagdating ng 40s, yan na, maglalabasan na ngayon yung mga diferensya at mga, of course, we're talking of general po ito. General discussion lang. Hindi siya specific for you, ikaw na nanonood ngayon. Generally speaking lang po, ang generalities na yung pinag-uusapan natin. Pagdating ng 40s, labasan na. Well, minsan lumalabas na. Kung hindi pa na-discover nung 30s, minsan mas na-discover nung 40s. Minsan, at saka sa women's health, hindi lang yung matres, yung cervix,
tsaka yung Mm. puwerta tinitingnan, yung breast tinitingnan din kasi Yan. mga 30 to 40 dapat nagbe-breast examination na rin or nagpapa-mammogram o breast ultrasound para malaman kung may bukol sa dibdib. Yung self-breast examination, pwede yung ituro ng doktor para makapanong babae kung merong bukol doon sa kanyang dibdib. Kasi minsan yan yung first sign na meron kang dapat patingnan. Tapos yan, titingnan ng surgeon para mabiopsy or kung kailangan nang tanggalin yung bukol. Minsan kailangan pantanggalin yung buong suso. Okay. Yung peak sexually ng babae ay sa bandang stage 30s, 40s? Kasi merong mga, anecdotal lang naman na pagdating ng 40s, kailangan na ng 3 kalabit. Dati 1 kalabit lang o dati parang bulong lang, mukhang na-arouse agad. Ngayon parang kailangan na 3 kalabit na. I don't know, ikaw doktor, ano yung sexual peak ng babae? Well, karamihan dyan ay mga sa 20s and 30s. 20s and 30s. But a lot of the sexual desire, sexual motivation, at sexual arousal, Libido. siguro, Libido. ay maraming psychological component. Okay. Dapat din may stimulus, dapat Yes. nakikita na Yes. gusto niya yun, kaya gustuhan niya. Pero dapat yun ilagay sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang direksyon, hindi yung kung saan-saan na lang ay gagawin. Opo, pagdating ng 50s, Doc, pag pumasok na yung 50s, ito na yung medyo crucial din sa kababaihan yung 50s, Doc, ano? Oo, yung dyan, kasi ang menopause sa Pilipinas, dati may mga pag-aaral na ginawa sa PGH, mga 48, 49, yung menopause. Tatandaan natin na ang menopause ay defined na 1 taon ka nang hindi nireregla. So yun yung period of menopause. Kaya pag nag-aaral kami, nung nagsa-survey kami, tinatanong namin, anong taon, anong buwan ka huling niregla? Kunwari, July at 49 years old. Ang menopause niya ay 50 kasi dapat 1 year after. Yung pero dapat yung although menopause yung age na yan, diyan na rin yung nawawala na yung hindi na siya pwedeng magbuntis, yung mga late 40s, early 50s. Kaya yung menopause kasi hindi na nagfa-function yung ovary. Hindi na rin lalabas yung mga hormones. Yung hormones din yung nagre-release ng egg, tsaka yung mga sexual hormones. Kaya hindi na rin pwede magbuntis, minsan nababawasan na yung sexual desires. Sexual activity, yeah. Sa age 50. Pero yun nga, meron din namang component na yung psychological. Ang ginagawa ng iba, nag-hormone replacement therapy. Okay ba yun? Hormone. Basta't under supervision, under guidance of a OBGYN. Ang isa pa, beginning actually 20s or 30s, once you are sexually active, yung sinabi kong magpapa-pap smear, minsan kailangan, yung iba ginagawa rin nagpapa-ultrasound kasi yung bukol sa ovaryo, nadidiscover yun only sa ultrasound. Nadidiscover sa pap smear. Ang pap smear, nadidiscover niya kung may early lesion ka ng cancer, or kung may infection ka, nakikita rin doon. Minsan meron din siyang hormonal balance. Kung magaling magbasa yung cytologist, nasasabi niya na, ay, very maganda pa yung hormones mo, or ay, siguro menopause na po kayo, kaya nakikita namin din yan sa pap smear. Doc, yung nabanggit niyo yung hormones, no? Grabe pala yung nangyayari sa katawan naming mga babae kapag nag-start na yung menopause. Sabi ng mga doktor kong OBGYN, talagang kailangan super check-up dahil ang daming nangyayari dun sa what's happening to our body dun sa buong katawan. Well, kasama na rin yan dun sa master plan sa health ng babae na hindi kasi yung function ng ovary
talagang nawawala. Kasi yung sinabi ko kanina na old, yung ano yung eggs nung pinanganak tayo, yun na rin yung eggs at age 40, at age 50. So as much as possible, dapat di na nagbubuntis ng age 50. Although meron akong pinaanak, 51, 52. Nahirap na hirap. Pwedeng mabuntis ang 50s, no? Well, dumating siya sa akin, buntis na, kaya wala akong magawa. Pinaanak ko na lang. Oh. pero Wala lang ng paraan. as you grow older, actually, and mas marami ng complications. Because generally, as we grow older, nagiging mas complicated na yung health natin. Meron nang lumalabas na yung mga high blood, yung Diabetes, yeah. May nagrarayuma na nga eh. Tapos, unti-unti na rin nawawala yung density ng bone. Yung tinatawag natin. Yeah. Later on, although hindi pa masyado sa 50s, usually 60s or 70s, yung nag-osteoporosis. Kaya, mas maganda, yung master plan na yan, na yung egg ay hindi na nagfa-function, yan ay, unfortunately, nagre-result yan sa maraming side effects sa katawan. Ang isang major effect dyan ay kasi yung estrogen, marami siyang functions dun sa mas bata. Pati yung protection against heart diseases. Yung estrogen, nakakatulong yun. Pag nawala na yung estrogen, nawawala na yung protection ng kababaihan. Kaya, well, hindi naman ibig sabihin magkakaroon ka ng heart disease. Kaya lang, kung ikaw ay hindi ka masyadong maingat sa katawan mo, mahilig ka sa mga masasarap na pagkaing bawal, baka maging prone ka to heart disease. Yan ang hindi mangyayari do kay Ate B. Si Ate B, ingat na ingat yan ang hindi mangyayari kako kay Ate B. Si ingat na ingat sa pagkain. Alam mo naman po ito, payat yan to ko. Hindi tumataba. Pati naman ikaw, Alvin, hindi ka. Hindi, napapanga ako. Lumalaki na naman yung chan ko. By the way, nalimutan ko itanong. Generally speaking, again, I know you're not an oncologist. Saan commonly pumapasok yung diagnosis ng breast cancer sa mga kababaihan these days? May mga kaibigan ako nagkakaroon ng breast cancer 30s, 40s, ano? Ganong edad ba, Doc? 50s, 30s, 40s? Generally, more common siya talaga sa 50s. 50s. Pataas. Pero dahil marami na tayong methods of earlier detection and saka yung mga programs for health, yung mga hindi natin nakikita before ng 40s at saka even late 30s, na-detect na yon. And the earlier we detect cases like that, breast cancer, mas madaling gamutin. Kasi dati, ang nakikita natin yung mga breast cancer, mga stage 3, stage 4 na. Ngayon, karamihan ng nakikita natin, mga early stage 1 pa nga, meron na nakikita na. So, mas madaling gamutin yun. Tsaka maganda ang treatment and survival rates. Okay. Kaya kahit mga OB-GYN, ini-examine din yung breast para kung may makapa, edi pinapabiopsy namin or fine needle aspiration para malaman kung yan ay cancer o hindi cancer. Okay, isingit natin yung mood swings, Doc. Sa mga may nanay dyan, may ate dyan, may in-laws dyan, ano po, may kasabihan natin na para siyang masama ang mood lagi. Parang may nagsiswing yung mood. Oo, tapos meron siyang hot flashes bang tawag doon. Anong edad yung pumapasok, Doc? Yung hot flashes ay sign ng menopause. So 50s. Nawawala na yung mga 50s yan. Pero minsan, yung mood swings, kasama rin yan dun sa menstrual cycle, yung especially around the time of mens. So 50s Pero hindi, kung nagbe-mens ka, tapos medyo masungit ka, ibig sabihin baka nagde-dominate yung hormone na hindi estrogen, yung progesterone. Kaya, pero yun, temporary lang, at saka hindi dapat severe. Pero kung masyadong severe yung pagkasungit ng babae, iba na yun, hindi na yun. Talaga masungit na siya. Hindi, ako lang tinanong ko, para intindihin, tayo mga kalalakihan, intindihin natin. Baka may pinagdadaanan na hormonal
Diba? Related sa hormones, Doc. Saka we have to be very careful ngayon. Yung kultura ngayon na umiiral, yung dapat hindi ka na nga masyadong nagiging judgmental sa mga babae kasi tapos sinasabi, ay may regla na naman. Bawal na yon. Hindi na dapat i-mention yun. Kahit sa biro, bawal na. Anong sabihin dapat? May issue sa hormones, gano'n. Wala na rin. Kahit yun. Wala na. Okay. Comment So, na lang. hindi na lang dinidiscuss. Otherwise, hahaba pa. Pero at least medically, alam natin that it may be caused by hormonal changes. May hormonal changes. At saka, pero ang isa pang nangyayari, lalo na pag menopause, yung mga babae, nararamdaman na yan, hindi pa rin nagpapatingin. Ayun Kasi lang. tinitiis na lang. Kaya alam namin na ang threshold ng Filipino women in terms of pain mataas. Kaya tinitiis nila. Pero hindi dapat tiisin, lalo na ngayon na marami nang pwedeng ibigay para hindi masyadong mabigat yung hot flashes, hindi na masyadong severe yung mood swings, at saka mapoprotektahan na rin yung cardiovascular health nila, tsaka yung bone loss, meron kaming mga binibigay para ma-prevent yung bone loss. Kasi ang dami-daming senior na babae na knee fracture, hip fracture, kasi nga nagiging brittle yung bones. Dapat yun, early on, around the perimenopausal, tinuturuan ng mag-calcium supplements, vitamin D supplements, tapos meron ding exercise, which is not only good for the bone health but also for the cardiovascular health. Yes. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na 50 ka na, kain na lang ng kain. Kasi maraming nataba pag nag-50 do ka, no? So dapat kontrolin pa rin yung intake, yung pagkain. Yeah. Kaya nga life cycle approach talaga ang health. Dapat mula pagkabata hanggang matanda, even beyond the reproductive age, yung hindi ka na pwedeng magbuntis, dapat nagpapatingin ka pa rin. Kasi beyond the menopausal period, yung mga 50s, 60s, meron din yung sexual health, yung mga matatanda. Meron din ganyan na iniintindi. Hindi dahil matanda ka na, wala ka ng sexual activity. Meron. That's a good point. Dapat, That's a good point. Ibig sabihin, kahit wala ka ng regla, kailangan mo pa rin ng OB/GYN. Yes. yes. Galing. Thanks, Doc, ha? I guess ang takeaway, dapat hindi mahiyang lumapit sa doktor at pag-usapan ito. Tama. Ang doktor ay kaibigan mo at saka kapamilya mo din. Yeah. So kahit nag-retire ka na, Doc, you still accept patients. Nag-retire ka na sa UP? Ay, saan ka ba nag-retire? Sa UP, as a faculty member, nag-retire na ako. Pero marami pa rin akong mga ginagawang, nag-clinic pa rin ako, tapos meron din ako mga meeting na tina-attendan dahil sa expertise ko sa ano. Tama yan. Saan ka nagki-clinic doon? Kung gusto nila ng mahaba-habang usapan, saan ka nila pwedeng puntahan, Dr. Mario? Doon sa Healthway Faculty Medical Arts Building ng PGH, FMAB, pag Sabado ng hapon nandun ako. So isang araw lang yung clinic days mo? Kasi nga marami pa rin akong ginagawang kabisihan na Sus Mariosep. So isang araw lang po pala yung konsulta kay Doc Mario. Ano po kaya busy siya? Pero pwede pumunta doon hanggang sawa yun ng 1 to sawa. 1 to sawa. Oo. Kada lang Sabado. 7 ng gabi, wala na yun. Tulog na ako. Siyempre, kailangan din ni Doc Mario magpahinga. Ano po So kung interesado po kayo, please, kasi kami limitado lang yung oras namin. Kung gusto po ninyo ng mahaba-habang usapan with Dr. Mario, please visit him sa Philippine General Hospital. Ano nga hanaping lugar? Ikaw, ang laki ng PGH. FMAB. Faculty Medical Arts Building. Yun yung pagpasok ng PGH, yung building na nasa kaliwa. Pero pag tinanong nyo doon sa mga doktor, I'm pretty sure kilala si Doc Mario ng mga doktor sa PGH. Doc, thank you ha. Maraming salamat sa uulitin. I-discuss natin yung sinuggest mong topic ha. Iset natin yung for another episode. Okay? Thank you very much. Thanks, Thank Doc. you very much. Mabuhay si Dr. Mario Festin, isang OBGYN po
na konektado sa Philippine General Hospital. Thank you, Dr. Mario. Sa uulitin, palagi Thank po yan nanonood sa atin at nagko-comment din. Mas maigi na rin na ang mga nagko-comment at nagtatanong sa mga guest doctors natin, doktor din. Kasi Oo, siyang may alam di ba? Kaya thank you, Dr. Mario. Sa uulitin, si Galing Alvin Alcino po ito. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Pag-usapan po natin ang ating kalusugan dahil syempre kapag tayo healthy, syempre happy. Until next time, ito lamang sa Nice Cat. Thank you, Doc. Dinta. Suportahan niyo po yung pinsan ko, Miguel Brito. Din. Ha, iba, Bluetooth partner. Dinta. Thank you. Bye. Hanggang sa susunod na edisyon ng... Thank you, Doc. Thank you, Doc.